Mga impormasyon hali sa gobyerno lokal sa tuyang aramon. Mga isyu kan syudad sa tuyang diskutiron. Sa pamamayon ni Mayor John Bongat asin Vice Mayor Nelson Ligacion. Maghinanyog kasi mag-antabay saan nagagunya kaiba si Allen Rayondanga asin Nick Motos. Tuyong Sabado, alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga. Saan lambang na genyo, may pakiaram. Sa lambang nangyayari, dapat may aram. Ang naging sa tuyang ang babayan. Diyos maraming Sabado ng pagkaga mga tugang. Welcome po sa programang Anagang Unyan. Pidya 7 bulan na Disyembre taon 2013. Ini po ang sa inyong lingkod, kakamping Allen Rayondanga. Kadami Nick Motos Jr. po. Good morning sa Indoga Boss. Welcome po sa programang Anagang Unyan. Good morning, partner. Good morning, partner. Mga tugang, again po, welcome po sa programa Kanlambang Nagenyo, Anagang Unyan. Pero antes kan mga tema niya to siguro, partner, paabutan talantabi sa tuyang mga paraantabay. Maugmong pagbati, maray na aga po sa tuyang mga amigo, dyan sa Merkado Publiko, sa mga stallholders po kang Naga City People's Mall, dyan po sa may, pag-iriba niya to sa Plaza Rizal Vendors Association, sa tuyang po mga katrabaho sa City Hall, kan Ciudad Dignaga, sa tuyang po mga kaopisina sa Kuyan, City Events, Protocol and Public Information Office, tabi, partner. And sa tuyang po mga tugang sa Philippine, sa Federation of the Philippine Eagle Clubs Incorporated sa interpong probinsyang Camarines Sur. Partner. Kasi sa tuwing mga mahihigos na kairibanan, partner, sa SWMO, sa papamayo ni Engineer Joel Martin, good morning. Sa tuwing mga street cleaners, sa tuwing mga garbage collectors, good morning sa Indos. Sa tuwing mga kaibanan sa Public Safety Office, sa pamamayo ni Sir Lito Rosario, good morning, sir. Good morning po sa Indoga Boss. Maray na aga po, maray na aga po duman sa tuwing mga pag-iriba sa gobyerno lokal kan Ciudad Dignaga na ngunyan po padagos ang pagtrabaho, maski nga ni Sabado, tangarig pong ang, in particular, ang accounting, ang budget office, ang tesoreria, taarang tabaga partner. Naglilipat. Nagpapakaray po ngunyan mga tugang ang tesoreria, tangarig pong mas mapamarhay pa, ang mapakarahay pa, ang serbisyo kan tesoreria kan syudad. Maserbihan po ning husay, ang sa po mga kliyente, lalong-lalo na po na mapuo niya naman baga ang business one-stop shop. Correct. Partner. Pag-abot kan Enero 2, Siguro at yan pasadahan talang ning kadikit ang tungkol sa one-stop shop. Nagkapirang tema ang sa tuwing tutukaran mo niya na naaga mga tugang. Sa Rodigdio, inisa mo yung initial na pagpresentar katong BIDA programa. Yan. Pangadwa, partner, kuya siguro update lang, na ang kamurugtakan ngunyan sa isyo sa terminal. Pangadwa po mga tugang, yun ang ngani po ito bagang business one-stop shop, partner. And pangatulo, may bagong ordinan sa tabi mga tugang, partner, na pinagpasar ang sangguniang paglungsod kinakakipong Martes, Ini po mga tugang itong inaapod na Naga River Rehabilitation and Development Fund, yan. Ang main author kayo mga tugang, ang proponent po kayan, si City Councilor Attorney Milarkid S.D. Arroyo. Ini mga tugang, baga ining inaapod na Naga River Rehabilitation Development Fund. At saan po mga tugang, tutukaron po yan sa programang Nagang Unyan. Apoy na lang siguro, partner, kung ready na itong kuyan, itong sa tuyang segment, itong BIDA opisina. Tangon yan mga tugang na pagka-oryalan mi sa laog kan opisina. Araw kan si Pico sabi taba ka to nakaagi mga programa ay kan mga nakaagitang episode, partner, na igo kitang mga a-adjust sa yung segments. Asin po sa rodig di sa segment na yung ning mag-highlight ning sarong programa sa kada episode kang ang nagangon yan. Asin ini ipahiling sa Indo, i-presentar tangari nga mas lalo tang maaraman kung ano man ang mga pinagkakasiributan na programa kang gobyerno lokal kang Naga. Asin ngunya na episode tangunyan ang primerong pagpahiling ning sarong segment na BIDA programa na yung ang Sarig Naga. Yan. Aram po kayo mga tugang, aram po sabi na pagka-oryonan po ini, tangarig pong mas tawanan taman baganing partner ning spotlight. Ang mga opisina, ang mga programa
na isisay na mga paparagiribo sa Laogan City Hall para sa mga taga-Naga. Correct. Tapos muna po ang bahala mag-apresyar. Yan. Although ini po mga tugang, initial pa lang po pero nagpupuong pa lang po kami. Although sabi nga ni po kayan, as time goes by, ikaw po ni mga changes tigit sa programa na gigibuhon po ang sa inyong mga lingkod, tangarig pong mas mapahiwas ta pa ang serbisyo publiko ang pag-diseminar ng informasyon sa, bako lang po sa mga taga-Naga, kundi siring man duman sa mga inaabot po sa tuyang programa, Ano lang naman sa mga paradaang ugta sa FB? Sa FB, Sa Naga Stream. May Naga Streams, kuya na po pala kayo mga tungan, Naga Streams, after po kaning programa, piga-upload po yun sa YouTube, kung saan po sa ibang mga paraantabay sa manlaylay na parte kan kinaban, iyon po ang pinagadong, in particular si mga taga-Naga. Ang statistics ta partner, pigihiling mi kada simana nagtataas. Kumbaga ang rating ta duman sa FB, sa Naga Streams, naglalangkaw. Yeah. Pero antes siguro kato partner ang duda ko dahil pa man na kukuha ko sa itong technical. Kuyan, pasadahan lang partner siguro si Kuyan susayin dong terminal terminal update saka ginibo niya tong budget hearing kan suudma kasi itong mga opisina. Inutuntalugod man ni partner ring announcement ni Sir Nonoy. Sa gabos na naghahanap ng trabaho, lalo na duman sa mga gusto magtrabaho sa bangko, may job spare po kita sa maabot na Disyembre 14, 2013, alas 8 ning aga hanggang alas 3 ning hapon, sa Naga City People's Hall. Kadaklan kang mga bakanting trabaho hali sa mga lain na bangko kang sa tuyang syudad. Ninhuli ta ang LGU Naga, kapartner ang Camarines Bankers Association sa job spare na ini. Kaya po duman sa mga interesado, mga naghahanap ng trabaho, aprobitsaran po ninyo ng pagkakataon sa Disyembre 14, alas 8 ning aga hanggang alas 3 ning hapon sa Naga City People's Hall. Sa City Hall po ini. Kaya magduma na lang po kamo. Kung igawa ka mo mga dagdag na kahaputan, pwede po ko mag-upload sa Metro Peso Office. Hanapon lang po si Mr. Nonoy Reporsado. Iyo ang nagpapaabot kang mensahe ini. Ayan. As in, kunong ko na ning pagkakataon partner na bation itong mga aramaigo duman nagpapabati duman sa tuyang mga nagdadalan sa FB. Bation ko sa kuyang duwang tugang si Idolebet saka si Alin, si Irene yaon sa Seattle, Washington, as in sa kuyang bunsong tugang nasa Singapore. Permisin na nagdadangog as in na-apresaran sa tuyang ginigibo digdi syudad Kanaga as in si pag-upload sa FB. Sa rodaang dakulang pagkakataon ini na ma-update sinda maski may sinda sa syudad Kanaga. As in buot ko man ipaabot partner siguro sa maarabot na aldaw ang sa tuyang i-upload duman sa FB, sa Naga Streams, kung makuata na itong kopyata digdi sa istasyon, bako na lang siyang audio. May video na siya, kaya mas lalo pa siyang mapapamaray. And partner, liwat po sa mga pong anunsar man na ang sa pong programa, naladawag po iniyo, asin nadadalan digi sa PBN TV5, asin sa DZOK 97.5 OK FM. Siring man, kita po na hihinanyog man mga tugang, sa DWKM 100.7 kakampi mo Saka duman sa duwanin ng relay sarong relay sa partido asin saro sa Iriga yan aram ko kaya sa ilaw mga na sa Iriga yan kaya sa tatay pong mga pag-iriba dyan sa kuyan sa may balyong istasyon sa DWKM sa tatay pong mga pag-iriba dyan mga katuwang mga kakampi marahay na aga po sa Indo thank you sa pag-assist ka sa programa ta. So, duman po sa mga buot magpaabot ka na sa indong mga mensahe, pwede kang magparticipar di sa mga programa, magpaabot lang po ka ng text message sa hotline ni na 0928-866-8220. As in, pwede man ka mag-text sa PBN hotline, text line 0999-506-1111. As in, duman sa DWKM text line 0948-750-0008. Ali po sa 0909-4549-746. Good morning, Joe. Babati man po kami digi sa Kamaligan. Babati po kay Mama ta nagluluto ni Sampurado. Salamat po. Masiram yan, tamasabaw. Yan. Partner, aram kay kuning public hearing sa UDMA sa Committee on Public Utilities. Tangarig pong tukaron na itong manunungod sa Central Bus Terminal Feasibility Study.
Ang saruduman partner na pinagahasi yung magkaigwada ning operational guidelines para nga digdi sa pag-operar kang Central Bus Terminal. Ini kaya ngunyan na medyo maingat kitang partner sa aram po nindo mga tugang nagplanchar na ning injunction Ning kaso with prayer for injunction. Si nag-operar ngunyan kang Central Bus Terminal na si Mr. Fortunato Mendoza. As in, medyo maingat man kami digdi sa pagtukar kang manungod sa bagay na ini. Kaya lang matao man kita ning kadikit na update. Segundo man sa Public Utilities Committee hearing kasuugma, duman pinag-urulayan nga ni partner itong mga detalye tungkol duman sa pag-operar kaning Central Bus Terminal. Kabali na itong sabi kong operational guidelines, as in kung ano si mga status kato mga personaheng i-assign kung sakali bagang ang syudad kang naga na magkaput. Nakaabot lang muna duman, inabot na ning lunch time kaya napundo na si hearing. Siguro mapadagos ganyan sunod na simana. As in, siguro saro pa didi, halaton kung ano ang magiging desisyon kang korte manungod sa bagay na ni. Segundo man sa pinagplanchar na kaso. Aram kayo yung mga tugang, kuya pag may kaso na kaya, talagang di na kita pwede in particular na kuya na pati ni partner, na-raffle na Assign na, may assign na. Na-assign na ini ang aram taki sa sala ni Judge Seda Aurora Garfin. Yun po ang magiging huwes na madangog po kaning kasong ini. Although na hiling ta naman partner si complaint ni Mr. Mendoza kang FEM Corporation. Kumbaga po, we are leaving naman the decision to the court. Ang aram ta ang syudad, siyempre masimbag man yan. Correct. Saka sabi ta nga ni ba partners, maski nga ni si Sir Frank ba katong naging bisita rin sa programa ta nagsabi man na si Mr. Mendoza, si Mr. Tato Mendoza has every right to file kung ano man ang appropriate na nahihiling niya. In like manner na ang syudad ding Naga, igwaman po kami ning diretso. Igwaman kitang diretso. Na plansar man, ini magkakanigong simbag. Ini po baga nakataya digdi so kuyan man. So interest man kan bilog na syudad ning Naga. Saka ang pinakapuon ka ni partner, ang may sadiri kang terminal, ang syudad kang Naga. Yan. Yan ang pinaka ang pinaka ini po pagrurugaring ta ini gabos. Pagrurugaring ta ini gabos. Lauman po nindun ang syudad kang Naga, gigibon man ang gabos tangaring ma-exercise sa iyang right. Duman sa particular lalo na kang Central Bus Terminal. Ang inot baga talaga digdi sabi ta nga ni kadtupang pagkapuroon kang isyong ini na ang katuyuhan iyo ang mapamaray ang serbisyo, mapamaray ang pasilidad, tangaring ang benepisyo pasiring duman sa kadaklan. Ngunyang partner si Ringman, ang sa pong opisina, ang opisina mo, opisina kang tesoreria, ang opisina kang alkalde, nagagawa na kitang initial meeting, manang dyan sa gigibo niya itong Business One-Stop Shop, aram po rin tumatugang, Disyembre na ngunyan, kuya na po kita, sabi nga ni Kayan, palawag na naman ng Enero, iwan po ini mga tugang ampuon kang pagbayad liwat niya to ni mga appropriate business taxes, Correct. Sa gobyerno lokal kan Syudad ding Naga, na ginagamit po kang gobyerno lokal kan Syudad ding Naga, sa sa gibo ni mga programa, sa infrastruktura, sa social services, sa health services, at iba pa, partner, Saka ang pirmi bagang pinagahasi ta ka ni partner, iyo ang yearly ma-improve pa siya lalo. Mapamaray pa, mapabilis. Tangari nga ning maging mas business friendly ang Syudad ng Naga. Sa ngunyan po mga tugang, just to give you po an update, si dati ta pong dating 7 steps, kanakaagi pong taon nagilang 5, nagitan lang 5. Ngunyan pong taon na maabot mga tugang, 4 na lang po ang steps ta. Correct. Sa Business One-Stop Shop. Saka po ngunyan na mangyayari, base po duman sa napagka-oryunan ni, kung kamo po ma-renew ning lisensya, ma-renew nyo po ning mayor's permit. Business permit. Business permit. Ini po granting na maanakamong problema sa building, maanakamong problema sa fire, maanakamong problema sa zoning, maanakamong problema sa, ni partner? Sa health. Sa health.
Ang sa ito pong papel mga tugang, dire-diretso na lang. Mhm. Aatubangon na lang po kamo mga tugang face-to-face kang assessor and approving Correct. officer. Iyon na lang po yan. Iyon na lang po yan itong may intervention. Paka-file po nindo, ang papel nindo mga tugang, madalaga na po yan. Mahirap na po yan. Nakaipuanan bantayan. Ang assessment, apo doon na lang po ang pangaran nindo para tawanan kamo ning kudigo po kamo ning apila sa pag-assess kan papel, pwede po kamo magdulog. Yan. Ngunyan po mas lesser ang sabi nga ng face-to-face intervention partner. Mhm. Tayo ni po mas nakapahaloy pa kan proseso. Kaya po ngunyan pinagmaray po kang boss governing board ta nag-convene po ka nakaaging aldaw. Number 1 is shorten ang steps Correct. into 4. Number 2 po, mabawasan itong face-to-face intervention mga tugang. Ang pagtubod ni po kaya, pag igwaning mas, sabi nga again, mas frequent ang face-to-face intervention, mas haloy, partner. Correct. Imagine mo, pag abot duman sa certification, mapila ka. Pag abot na naman duman sa clearances, pipilahan mo na naman. Pag abot duman sa assessment, mapila ka na naman. Pero po kung assessment lang and approval lang, kung sakali pong naman problema sa pag-assess, Sa kadaisin na mapila. dahil na mapila. Matuko lang po mga Tuko lang po kamo, aapo doon na lang ang atensyon nindo kung kamo na ang i-interview. Yan. Kay puanan kay duman mga tugang sa assessment, kay puanan kamo makaulay ta. Primero hapoton duman kung pira si sa imong gross sales. Yan, bako lang po yan. Pira talaga ang actual na number of employees mo. Yeah, pira ang empleyado mo. Asin na sabi kan sa tuyang tesorera na inida kay puanan talagang haputon ang kliyente. Ang ginigibumi po duman sa boss governing body nga ni, saro duman sa napagkaurulayan kang nakaaging aldaw. Iyon na mabawasan mabawasan si oras niya na magpara halat kan si sayang papeles bago maaprobaran. Yan. Ini ninhuli ta mas gusto ta na ang sa tuyang mga negosyante makabalik tulos sa inang mga negosyo. Mhm. Ano po? Sa Ikalawa, ilinta po mas makakamaray sa negosyante na mas halipot na oras para aram po kayo nindo sa sarong negosyante mga tugang. Magsari-sari store man yan, mag-department store, Mhm. magsarit magdakula. Ang 10 minuto na mawara ka sa imong tindahan o magsarado ka. Magsara, In particular sa mga salit na mga tindahan. Dakula pong ganansya ang mawawara dyan. correct. Kung lalo ka pang naabala duman sa City Hall kan sa imong mga papeles, di mas lalo pang maabala man si pagbukas mo kan sa Although sabi tanga ni po kayo, obligasyon kang abos sa mga negosyante na magbayad ng magkakanigong business taxes or magkuha ng mga necessary permits. Pero still po, ang gobyerno dapat po pig-iisip man na makakabayad po sila ng husay, mas makakabayad po kamo ng husay kung kamo po mga negosyante. Kung kamo man, buwelo man sa pagginegosyo, na dahil man kamo po naabala, sa laba kan pila, sa laba kan proseso, kan pagkukuha po ng permiso. Ta kung pag-uugkuron baga partner, kumbaga halion na si mga legal na aspeto. Duman lang kita sa social na konsiderasyon. Kung pag-uugkuron, ang tinatawanan ni dikang mga negosyante ning pabor, ang gobyerno. Correct. Ta nagbabayad po. You just imagine kliyente tasinda. kliyente tasinda. In like manner na sabi nga ni kayan, dapat mutual nagbabayad sila pero dapat ang pagtratar man sa inda dapat nga ni mas dakol an intervention kang gobyerno na maray ang pagtratar sa mga kliyente ta. Kuyan ta bagyan, ning you just imagine magpaparabayad ito bang kutaan para sa iya, para sa iyang pamilya, para sa iya man na ipanggagastos, ibabayad para sa gobyerno, para igo kitang para igong gibuho na mga programa, para igo man kitang maigasto sa mga programa ang gobyerno lokal po kan sulad ning Naga. Bago kita partner malingaw, igo baga dumaning saro duman na sarong item duman sa napagkaurulayan ta ito nga ning sarong piguhurot kang City Health Office. Na kung ang negosyo nindo kadto kung ang negosyo po nindo mga tugang may relasyon sa pagkakan, kung restaurant, karinderya, itong gabos na negosyo na may relasyon sa pagkakan, tigo-obliga ito na magkuaning health cards. Health cards, yes. Alagad mo niya na maabot na 2014,
gabos na pong klase ng negosyo. Regardless kung food-related ang sa imong Or negosyo non-food or establishment. non-food-related ang negosyo mo, gabos na pong empleyado nindo makuana ning health card. Kaya para duman sa tuyang mga negosyante na ma-file ning business permits, antisipara na po nindo na makuha nindo si numero, si mga pangaran kan sa indong mga empleyado bago ko mo magduman sa City Hall. Hagadon po ini kang City Health Office bago sila mag-issue ning health cards. Ini ang sarong pagbabago kaya So may listahan na sa partner na isa-submit. Kaya po kung kamo po naghihinanyog, this early po mga tugang, Iya. kung may mga empleyado po kamo, ilista na po nindo si address, sungaran. saka partner bako lang na itong empleyado na pigsisilduhan. Kabali po digdi itong halimbawa si Aki mo nagbabantay sa tindahan. Ibabali po siya sa listahan maski dai siya pigsisilduhan. Yan. Ta-considered po siyang personahe. Considered siya na kabali siya na nagpapadalagan kang si negosyo mo, nagbabantay Yeah. man siya o nag-uuli o nagre-receive kang bayad, kabali po siya duman sa kaipuanan dong ilista. Regardless kung pigbabayaran o dai. Kaya ini-antisiparan ta po. Ang City Health Office, sige-sige ang pag-ikot, sige-sige ang pag-inspeksyon ka mga negosyo. Alagad kung ara mo sa kaliputan na kang panahon bago mag-Enero, baka igwang day abuton kay unyan pa pong amay pa lang pigsasabi mi na kakaipuanan ini pagparehistro rin doon sa inyong mga negosyo. Yan. And kung anong naman ang oportunidad din ni partner na siguro maimbitaran naman po ang mga kagrugaring po ni mga daga. Tangaram ta partner, ngunyan na Disyembre, pag ngunyan sila nagbayad, igong 20% discount. Sa pagbayad po ng real property taxes sa syudad ng Naga. Kaya po sa mong pangapudan, kung kamo po may rugaring na daga, nagbabayad po kamo ng real property taxes sa syudad, iyon na po niyang tawang panahon para magbayad po kamo. You just imagine 20% tabi partner, 20% mga tugang, ang tatapyason sa indo pong mga babayadan pag ngunyan po kamo nagbayad. Kung next year garo partner garo diminishing baga ang kuweng ng porsyentahe habang naghahaloy. Pag naglaog ng Enero, mayo na si discount partner. So kung imagine po nindo mga tugang, kung nagbabayad ka mo ng buwis nga let's say 1,000 pesos, kung ngunyan ka magbayad na Disyembre, mababawasan ka mo ng 20%, di 200 pesos, 800 pesos na babayad mo. So dakula ning diskwento para sa Indo, as in maiwasan pa nindo ito bagang dagsa ka mga tao na mabayad next year. So ngunyan pa lang may discount ka na, day pa surusuan. As in kung magduman po ka mo mga tugang sa maabot na simana, bisita ka mo sa Treasurer's Office, mailing na din naman na bago na ang opisina ng Treasurer's Office. Kung na-imagine nindo ang sarong bangko, na paglaog mo may tukawan, may mga tukawan na pwede nindong tukawan. May TV na pwede nindong dalanan, tangaring ma-entertain ka mo habang yan sa laog. Nagahalat kan sa indong torno, sa kang man na transaksyon nagigibon sa Treasurer's Office, yaon na po kamo duman sa laog, bako na kamo duman sa koridor. Sa laog na kamo kang opisina kang tesoreria, aircon duman, day ko aram si Ellen kung ma-provide ning free water sa ka-candies. Pero mas komportable na po ang mangyayaring ang sa indong kamugtakan sa mga maarabot na alaw sa laog ng opisina kang tesoreria. Partner, may mga hapot digdi good morning po. Ano po pala ang syudad mabugtak ng parking area sa CBD1? Grabe na po baga kaya nagpa-park sa gilid kan mga tinampo. CBD1 meaning sentro. Ang parking tabaga sa CBD1, under da ko lang parking ta sa third floor kang supermarket. Yan po actually po mga tugang, yan ang sangon yan, ini po ang igwa kita. Mayo na kita partner ng supisinting lugar sa CBD1. Kung maobserbaran po nga ni Nindo, pigsaditan mi na nga ni itong Uragon Monument. Itong Plaza di Nueva Cáceres. Nueva Cáceres. Pigsaditan na nga nito tangaring ma-accommodate pang ibang mga sasakyan magparada. Sa kadakulan talaga kang numero ka mga sasakyan, talagang masakitan ka na maghanap ng parking. Ang sarong aram ko partner, nag-aako na kita ng parking sa plaza. Ngunyan partner sa tulan dahil pa yan, Ata igwa kita dumaning although actually po pinapundutan nga niyan dahil po by virtue of the ordinance bawal po magparada sa mga plaza. Although pinagtutugutan duman sa may kinasilyuhan area ang pagparada, pero po itong sa Logan Plaza
At ang naging problema ta dyan, partner, ta si mga ito bagang mga para-paatras boys, dyan man di ko para palaog. Ang katunayan kay mga tugang, di po yung pwede, kaya po pick up, kaya sabi ko nga ni, after kaning Christmas, dahil na pagalion sa barikada duman sa duwang gilid. Correct. Tangari kong dahil pagparagamiton as parking area, tangaran ko po dahil pa yung pigtutugot. Although, ikaw pong proposal, Igong proposal. na mientras, pag maning aktibidad sa Laugang Plaza, gamiton mo na, ini po mga tugang si Plaza Quezon, si Plaza Quezon, garo gibon parking area. Pero as of now po, may pamanggayan. Mayo pa. May pa po kayan. May mga hapot pa di partner. Good AM po in terms of road infra. Ano po pala ang plans ng syudad na ayuson pong tinampo next year? Ang aram po mga tugang sa ngunyan ang pinagkutukan ng syudad iyo si pagkonektakan mga circumferential road. Kung ngayon po kaya bagang taon, kung mahiling po rin do, haros po na ayos si gabos ng mga existing na tinampo sa loob ng syudading Naga. Almost mga widening. Almost gabos pong widening sa tabang po ang DPWH, siring man po City Engineer's Office. Ang aram ta, haros ngayon pong taon na naubos po yung kang syudad, na napakarayang kang syudad. Although po, apwera po kayan, ang pigkatawan ta po ding ning panahon mo niyan o ning focus. Ang aram ta po ining drainage system, ini pong pagpakaray kan mga storm drainages sa loob po kang syudading Naga. Aram po ngunyan ang aram ta sige po pagpatrabaho niya to diyan sa may J. Hernandez Avenue mga tuga. Dahil po ang pagtubod niya to kang syudad asin po base sa pag-aadal ini po ang masimbag duman sa siging pagbaha sa lugar na yan. In particular ang loob ng UNC, sa Igualdad, ini pong storm drainage sa pinagigibo dyan na diretso na po pasiringon duman sa Naga City River, sa Naga River. Iyan po ang masimbag duman sa pagbaha. Yan. Kaya po lalabo-labo po yan antes po maglaog na itong inapod na monsoon season na naman. Kung maobserbaran ninda mga tugang kan sa mga kay Manwa, lalo doon sa mga estudyante sa Ateneo. Ngunyan po kang binukasana itong storm drainage diyan sa may P. Santos. Day na po nagbabaha diyan sa area kang Ateneo Dinaga. Kaya dakula si pigpasalamat sa tuya sa gobyerno lokal, dakula si pagpasalamat ni Father Biray. Dakulang maray na benepisyo para sa inda, in particular sa mga estudyante ninda, na day na nagbabaha duman sa lugar ninda, lalong-lalo na kumakusugang uran. Yan. Yung mga partner lugar na yan sa Bagong Bayan, bako pang bagyo, uran pa sana, basta nag-aga po mga tugang ng uran, o naghapon ng uran. Kababan talaga yan. Sigurado po mga tugang, kuya yan, apon mo kayong partner, garo yan Lake Buhi. Swampy area yan, Swampy partner. area. Saka itong nagkaklase ako sa Ateneo, pag panahon na ning tag-uran, partner, ang sapatos ko, ito na bagang plastic. Yan, perminang pag-antisipar na malubto ka sa tubig baha. Kaya ngunyan dakulang maray na pagbabago na ang Ateneo Avenue, ang Bagong Bayan area, ang P. Santos, ngunyan day na siya pigbabaha. Nakakonektar po itong storm drainage sa pasiring sa Barangay Santa Cruz. As in, matraverse ini pasiring dumin sa storm drainage man dyan sa may Ramayda Centrum, pasiring na sa San Francisco, pasiring na po dyan sa Naga River. Kaya dakulang bagay na day na pigbabaha ang area ngayon. Yan. Ano daw partner kung ready na sa tuyang bida Programa. Day pa. Ang feature ta partner ngunyan si Sarig Naga program kan City Agriculture Padagos Office. kita partner kaso ugma natatapos ka pa sa nakan sa imong budget defense, Yan, budget defense. budget hearing. Kita po mga tugang nagpapasalamat sa Committee on Appropriations sa pamayo po ni City Councilor Gabi Bordado, sa co-chairman po na si Sir Greg Abunal. Correct. Sa mga members po kang Committee on Appropriations na pinagkonsider po mga tugang sa tuyang proposed budget for the City Events Protocol and Public Information Office. Siring man po si Pondo para sa Office of the City Mayor, Takitaman Partners na nag-present. Roughly mga tugang ang Events Protocol and Public Information Office and
City Mayor's Office combined, mga 17 million yan partner for maintenance and operating expenses. Ano? Yan po ang inaprobahan na proposed budget committee, and kita po very thankful dahil po duman mapupunduhan ta po sigabos sa mga events na pinag consider po as part of the calendar of events kang gobyerno lokal kang Syudad ng Naga. Ako kaya si para sa opisina ko partner kang sarong simana. Yaong kaduman sa budgeteering ko. Yan dakula man sa ko yung pagpasalamat sa Committee on Appropriations ta. Day man nabawasan sa ko yung proposed budget. Igwa pa nga ning nagsabi na gusto pang dagdagan nga ni budget kang opisina ko. Kaya mas naugma po ako maray na apoy ra kang day na siya nabawasan, may inclination pa na dagdagan ang budget. Primarily po ang opisina ko ang iServe saro sa mga main highlights next year iyo ang pagpa-improve pa kang mga customer service kang kato yung mga frontline officers kang City Hall sa gabos ng opisina na nagtataon ning direktang interaction sa yung mga kaimanwa. Kaya saro po yan. Ikaduwa ang pagpakaskas pa ang pagtao kang informasyon sa paagi kang computer, kang ICT, asin na pag-identify kan si mga target beneficiaries partner. Itong pag-align kan sa tuyang mga most appropriate to mga priority clients kang Syudad kang Naga sa mga poverty programs and other social services kang Syudad kang Naga. Kaya thank you very much sa Committee on Appropriations. Dahil man ako partner mga 1 million. Yan. Pero kita kaya partner aron tumaga Peña Francia Fiesta, Kamundagan Festival, gabos pong events mga tugang Charter Anniversary, Rizal Day, Bonifacio pa nga Day. Ang mambabago itong Bonifacio Day, matataanan na siya ning highlight. Ning highlight for next year partner. Pinaghuro ta po sa committee na kung pwede taon na naman po kita kang magkakadigong pundo para po may celebrar taman, may komemorar an Bonifacio Day sa laog kang Syudad ng Naga Tsaka nga nito baga partner na lang ko sugma tong pwede nga mag-reenactment katong pagbadil kay Rizal. Yan medyo magaragastos yan. Although medyo magaragastos po nga to pero kay puhan ta po yan to improve the learning experience kan sa tuyo po mga namamanwaan, in particular po ang mga hobines kan Syudad ng Naga ta saro po mga tugang sa pinaghihiling kang opisina mi. Number 1 po magkaigwaning impact ang gabos pong mga events na ginigibo sa loob ng Syudad ng Naga sa kultura, sa pa ini partner, magiging positive impact sa culture and history and social aspect sa lambang na genyo. Yan po ang pinaka-objective, pinaka-maabot ma-achieve kan opisina po kang City Events Protocol and Public Information Office. Bueno mga tuga ang aram ta ready na po sa tuyang segment ang bida programa, bida opisina. Yan. So ready na kita sa technical by next week partner City Engineering man. So yung featured office and ang programa taman sa drainage program and Naga River Revitalization Project. Iyo man po yan ang tutukaron ta next year sa bida programa, bida opisina. Yan. Konsideradong sarong agrikultural na lugar, inhulit at 50% sa tuyang kadagatan. Tanuman o gamiton para sa aspeto agrikultural. Kaya pinagmaray po kan sa indong programa na 1 hektar ng yung City Agriculture Office para maiheras ang sa indong mga programa, in particular, ang Sarig Naga Program. Ang Sarig Naga nagpo-focus yan duman sa mga major crops kang naginagibo di sa Naga. Corn, rice, vegetable, pati nga yung livestock sa 2014 pari binali mi na iniyo sarong programa na bakulang sa pagpalun kundi sa gabos sa training sa may loan component ni si mga inputs na kaipuhan ng mga farmers arog kang sa rice saka sa corn saka sa vegetable nagaano kami duman sa mga fertilizers assistance sa seeds kaya lang si sa corn medyo kaya kan si pundo duman sa corn pero sa rice saka sa vegetable
kaibanan yan duman. Tapos naman sa livestock, inibami naman sa 2014 ang feeds ninda. Iniyo sarong tabang duman sa mga farmers para dikit-dikit na ma-attain mi itong vision kang sarig program na magkaigwa ng 10,000 income sa kada bulan ang sarong parauma. Bali ang sarig naga paapat na taon na. Sa corn every cropping 35 to 50 farmers. Ito yun, pero sa rice dakol-dakol siguro mga 75 to 100. Iyan si mga farmer na talagang nangangaipuning tabang. Imbis na magduman sinda sa mga kumprada o sa mga loan institution na nagagrabe sinda, lalo na sa kumprada, medyo natatali talaga sinda, dumana sinda mga pabakal, may mga tigre-resikuhan pa, halanggaw pa ang porsyento. Ito, tabang sa inda para dikit-dikit makahali sinda duman sa pagkakautang sa kumprada na makatindog sinda sa diri ninda sa paagi kang sarig naga. Libot kami, igwa kaming farmer field school sa rice, corn, and vegetable. Bali, pun kang sarig naga, nagkaigwa na kaming 8 training sa rice, sa corn, igwa kaming ongoing ngunya na pangsyam ng batches sa vegetable, may pantulo ng batches ngunya na napum pa lang. Bali, kada barangay ginigibuan mining dahil mi lang masabay-sabay. Pero igwa na kaming kada agricultural barangay sa Naga ina-assure mi na kakaigwa sinda ning training. Naduman mismo kami sa lugar ninda. Pero pag itong mga special trainings, arog kang pag-ibo ning mushroom, tigba batch by batch misinda dito sa office. Pero itong mga 4 months long trainings, naduman talaga kami sa barangay. Inhuli sa importansya kan sektor kan agrikultura, pinag-alukaran kan lokal na gobyerno ng sufisyenteng pondo ang City Agriculture Office para sa pag-implementar kan iba pang mga programa sa agrikultura. Sarok po sa dakulang pundong tinatawang kang Nagang Agriculture. Kaya kung ani maugma kami ang satuyang liderato sa paagi ni Mayor Jan Bongat, dahil ninda pinapabayaan agriculture. Kung mahiling ta po, sa totoo lang awardee kita sa corn, national pa to. Mahiling tata na naging awardee kita dahil kung ikukumpara ta sa ibang munisipyo, dakulaon ang pundong tinatawag kang Naga para sa agriculture. Medyo naihiling ninda na bako lang ang project hali sa region. Ang Naga nagigibo maning paagi, nagtatao maning pundo para mas lalo pang mapagayon ng agriculture ng Naga. Actually, yung 3 piece, primero na pagkaurulayan mina sa sarong meeting. Pero ini nagpo-focus duman sa mga parauma na harayo sa main road na nasasakitan sinda na itong harvest sinda, mabayad pa sinda para makaabot duman sa main road. Kunyan, si programa, matawan sinda ning palitada na dumanan sinda alangon, ining 3 piece na may component daang rice mill. Na dumanan ninda alangon, sa totoo lang, mas mahal ang bakal pag alang na. Dumanan sa tao kang uma, tapos kung may rice mill na duman, yung mga saralit na rice mill, iluluwas ninda duman, kuya na, bagas na. Di mas mahal, mas madilin siya sinda. Igwa na po kami kaning na-identify na sarong area, ibabalidate nilang duman sa may parte kang Sitio Tiripon, Saro, tapos naghahanap kami dito sa may parte kang Carolina. Pero may nag-signify na gusto, kaya lang ibabalidate pa. Pero sa linggo, gigibuan lang ning magayon na sistema, saro maning programang dakulang tabang para sa mga parauma. Parti mo sa tigtutulod ng City Agriculture Office, iyon organic farming para maging alternatibong metodo ng mga parauma sa pagtanom asin pagkataman nin mga hayop. Pag sa conventional kaya, manganganaan sa synthetic ang mga farmer. Yung kadalasan nga lalo sa vegetable, ang biglaan nila minsan tigideclare sa kuya, lugi. Igi sa mga farmer talaga sa upper, kang Carolina, Panikwaso, igi sa barangay kang Naga. Pero pag nag-engage nila sa organic, sa start talaga laborious siya.
pero habang naghahali, pag naging magayon na ang sa imong daga, makaka-produce ka ng maray para sa mga parabakal. Araw kang ngunyan dapol ng mga health conscious. O matatabangan na maray sinda dahil ito matong synthetic na application na itong toxic na mawawala sa tao. Maray ito sa health ng tao. Pag ang ginamit ninda is itong sa organic na na-produce. Mas magastos sa parte kang farmer pag nag-engage na sila sa conventional. Mas magastos itong maray dahil duman sa mga fertilizers. Tapos itong mga pesticide na piga-apply ninda. Sa parte kang organic, magastos siya in the sense duman na sasabihin mong laborious ka siyang maray. Duman ang nagiging ka mga farmer kaya habon nindang i-practice kadaklan dahil mapagalda ang maray. Kung lalagan mo to ning ang kada paghiro ninda sa farm kasi per day mas mamahal siya duman sa synthetic. Pero pag pinabakal mo siya kaya minsan nagkakaparehas si synthetic tapos si organic pag pigtapat mo halos nagpaparehas si price ninda kaya ang iba di na practice yung organic. Kaya dapat mas mapukusan ng maray, itong mai-introduce maray, maipaliwanag dapat itong manungod sa organic. Tangarig maaraman ka mga parabakal, siring man ka itong mga paratanom na mas maray pala kung ma-engage ng organic. Kahit mahakalas sinda sa abuno. Then maray ang sindang mapuproduce na maray man ang makukuha kang mga parabakal. Bali, isang ngunyan kaya, igdi sa city nursery, igdi kita dati ka ni production, ngunyan pigigibo siyang techno demo site, dakol na nagbibisita digdi para introduce naman sa mga farmer na arog na niya dapat nagibuhon. Then igwa kita sa mga FFS, iyon yung pigi-introduce na yan sa mga farmer, itong farmer field school, sa vegetable, sa corn and sa rice, igi sa naga, pigpapa-apply ta na iyan, padikit-dikit, pigmumulat sa mga farmer duman sa sistema na dapat nang gibuhon. Sa parauma, pag nag-apply na sinda, argan sa mga, piga-adapt na ninda, paluhay-luhay, ina-adapt ninda. Kasi, di man kaya biglaan. Inot ka ang hapot ninda, saan kami makuha? Sa ngunyan, digdi sa tuya, digdi, nakaka-produce lang kita ng 2 tons a month. Kasi ang synthetic tangunyan, ang complete fertilizer, sa hiling ko, nagapatak na siyang 1,400 ata. Pero ini yung sa tuyang, vermicast, ang per kilo niya, igo kayo sa city nursery sa tuya, pag itong nakapack lang, 2 kilos ito, nagpapatak ng 10 peso per kilo. Pero kung sinako babakalon mo, nagpapatak siya ng 8 peso lang per kilo. Ang sarong sako, 50 kilos yan. As in, para matabangan pa ang mga parauma, pinag-establisher ang Syudad ng Naga sa tabang kan Department of Agriculture ang sarong village-type corn post-harvest facility. So, ang benepisyo po kang corn facilities sa Puig di Sanaga, iyo po napapababa po kayo ni ang loss na estimated sa po yung mga 30 hanggang 40% ang loss sa post-harvest. So pag piglaw po igdi sa corn facilities, nawawara po yan. So nadadagdagan po ang kita kang farmers ta. Pangduwa po, ito pong inaapod na aflatoxin, nawawara man po itong aflatoxin na itong toxic po yan na sa mais. So yan pong pag na-aflatoxin po yan, hababao na po ang presyo kang produsta. Iyan pong butol, kang mais, after na sheller po, ang ginigipo po kayo, iyan po ang panggatong taigdi sa village type ta. Kaya, dakol po ang kayang benepisyo. Sa kapanluwa po, iyan po, ginigibo ming corn charcoal briquette, po. Katapos po, iyan man po ang pambahog ni sa vermiculture facilities. Tapos, nag-start naman po kita kang mushroom production ta. O yan po ang yan po ang gagamit ng substrate para sa mushroom. Gulpi mo, tayo sa vermicompost, panduwa sa mushroom production, tapos ang pinakagulpi po kaya na itong panggatong tapuig sa village type ta. Dinhuli sa mga programang ini, saro sa mga benepisyaryo ng programa na si Mr. Alfredo, ang labi-labi ang pagtadyos mabalos sa lokal na gobyerno ng Syudad ng Naga at sa Department of Agriculture. Well, as far as the City Agriculture Office is concerned, ang mga benepisyo, lalo na sa mga farmers dito sa Panigwason, ay talagang sobra-sobra yung mga benepisyo. Unang-una, bukod sa ang aming technician ay masisipag, at actually, iba yung si Sirbino yung pinaka-technician namin sa corn production dito. Then meron pa kami talaga kami technician para sa vegetable production, si Sir Alvin. Well, ang dalawang ito at iba pang mga kasama nila,
sa City Agricultural Office ay palagi ang narito sa amin upang bumisita. Titingnan yung aming kalagayan dito kung ano ang dapat naipulong sa city government. At kami naman po ay so far ay hindi nabibigo sapagkat palagi po silang narito at hindi lamang technical assistance ang kanya binibigay, kung hindi pati yung financial assistance may kinalaman sa binhi at iba pang farm inputs. Kaya sobra-sobra po ang aming pasasalamat na mga masipag po ang ating mga technician sa ating opisina. Well, sa amin pong katayuan dito sa Paniclason, ang ating pong opisina sa Agricultural sa Naga City ay palagi po silang may available na OPD na binhi. Parang package na riyan. Gawin tinutulungan din nila na ang mga magsaka ay makakalon sa SARIG program. Nariyan na po yun, yung OPD palagi na riyan. At siyempre hindi siguro mawawala yan kasi yung bawat, alam mo ako, binigyan nila ng binhi. Pagkatapos ng anihan, mayroon akong portion na area sa aking maisan for receipt purposes na yun ay pambalik ko sa opisina. At the same time, pang binhi ko na rin sa sunod na taniman para hindi na ako palagi na humihingi o di kayo bibili ng nasabing binhi. Ngayon, kanyang pinagpapasalamat na tinuturuan kami kung paano magpo-produce ng seeds, lalo na sa mga OPD variety. Ito pong nakaraang cropping season namin, binibigyan po kami ng opisina ng mga biological control. Halimbawa para sa corn, mga trichogramma, yun po aming in-apply. Pag ni-high stage na, ano po yung i-distribute na sa at nakakatulong naman yun. Then, nung panahon na naman muso na, yung mga airwaves, galing rin po sa DA, sa opisina natin sa DA, sa Region Lopez, may pumunta rito at binigyan po kami ng mga ilang boxes na kung saan namin itong inalpasan. At super naman, yung mga lugar, gaya nitong irang ito, siyempre limitado yung supply. Sa mahigit 3 hektarya kong tanim, mga 2 hektarya lang nalagyan ko, yung 1 hektarya ay wala. Yun naman ang iatake ng corn borer. Kaya yung mga ganong ayuda ng ating pamahalaan, ng ating ahensya sa Departamento ng Agrikultura ay malaking bagay. Siyempre, hindi na kami aasa. Super po, hindi po ako nag-i-spray. Hindi po ako nag-apply ng insecticide sa pagtatanim o di kayo sa pag-spray sa vegetable na. Wala pa po akong ganon. Bagamat may atake ko, siyempre iniisip ko rin yung economic threshold level na sinasabi. Kasi pagka ang atake ay nasa mga 15% less, siguro hindi pa kailangan isprihan. At maganda na po ang nag-result kasi mayroon nang dumarating na mga ganong galing sa opisina na biological control para sa mga insekto. At siyempre, tinuturuan din po kami na magkaroon ng parang tinatawag na crop rotation. Kaya ito ang aming pagtamang ng mais, ito po ritong 1/3 ng area nito ay takwan, di natira doon ay kalabasa at upo. Marahil sa susunod, iba namang crops ang aming ilalagay para magkaroon tayo ng continuous crop rotation. Okay, partner. Yan. Yan po mga itong ang featured program niya itong na Sabado. Magayon, partner. Oo, yan ang Sarig Naga program yung partner. Ang aram ko pati sarok ka sa mga kuyang-kayan, sa mga kag-isip. Ang inot kay Ken, partner, na pag-isipan takot kung paano pa mas lalong matatabangan ng sa tuwing mga parauma. Kaya nga ni namok na ining Sarig Naga. Ang Sarig Naga iyo ang Sustainable Agriculture for Rural Income Growth. Yan. Ang pinaka-objeto kanina mga tugang, siguraduhon na bako lang halangkaw ang produksyon kan mga produkto kan mga parauma, kundi maglangkaw po mismo sa income. Correct. Sabi nga ni Kenny Mr. Frank Mendoza, sila ating City Agriculture Officer niya to kang syudad, and ni Ma'am Edna Bongalonta kan ano ay sipong yung kang City Agriculture's Office, may pong pakinabang sa parauma ang halangkaw ang produksyon. Correct. Ang kay puwanta po mga tugang, apwera sa produksyon, dapat po halangkaw man ang income. Dapat nagkikita man dapat.
ang mga parauma. Ara mo kay partner, bakong solusyon si pagpalangkaw kang produksyon. Ang kaipuanan masolusyonan, masustiniran si tamang income kan sa tuyang mga parauma. Anong nangyari po ngunyan mga tugang, kung perming nalulugian sa tuyang mga parauma, nababawasan si sa indang kakayahan na magpadagos pa kang sa indang pagtanom. Ang idea kaning sarig naga, iyo ang, kung igwa kang sarong ektarya ngayong pigtatanuman, kung makukuha mo si income mo sa kabangang ektarya lang, ang kabangang ektarya mo, matatanuman mo pa ng ibang produkto. Duman sa paaging iyan, madadagdaganan sa imong income. Nabako na lang nasa sarong ektarya, kundi duwang kabangang ektarya. Kaya naog makitang mariganing pagpadagos kang programa kang Sarig Naga. As in, ini nagbukas pa sa ibang mga avenues. Igwa na mo yun Sarig Naga rice, Sarig Naga corn, Sarig Naga vegetable, Sarig animal dispersal, as in fisheries, sa pagsira. Minamaut pa po kang sudad kang Naga, kang Agriculture Office, na ini mas mapahiwas pa sa mga kaibanan tang mga parauma. Ini pong programang ini kang Sarig Naga, ito baga partner na imbis sa sarong parauma, madulok sa sarong kumprada, para iutang si sa iyang kaipo, para duman sa iyang pagtanom. Ang sudad kang Naga na ang matindog na garo kumprada. Yan. Ang sarupong kagayunan kanita, apera kang sa itong maabil niya na assistant sali sa city, may kaibanan pa ning technician, may kaibanan pa ning insurance. Kaya at the end of the day, nakanood na ning mga bagong teknolohiyan sa tuwing mga parauma, nahiling man doon si Mr. Alfredo, yeah. Ang pig-mention niya, ito ng agricultural, threshold. Economic threshold level. Yeah, mga threshold level. Ininaog makitataang sa tuwing mga parauma, nagdadagdag ang sa indang kaaraman. Saro pa nga ni gustutang maaraman na mapahiwas pa ining programang ini sa maabot na panahon. Tangaring mas dakol na sa tuya sa mga parauma magpadagos kan sa indang pagtanom. Yan. So, yan po mga tong yan ang Sarig Naga program. Kaya po sa mga parauma na nag-aantaway po sa tuyang programa, i-avail ta po ang mga kuyan, mga programa kan City Agriculture's Office, in particular po ining nasa irarom kan Sarig Naga program. Ikaw yan mga loan component mga tugang. Correct. May loan component po yan na pagtaunin mga farm inputs, and kung na po man mga tugang ning financial loans, pwede po magdulok naman sa Metro Peso. Correct. Mismo pong ang opisina kang agrikultura, opisina kang City Agriculture's Office, iyo po ang ma-endorso sa Indo. Paduman sa Peso Office. Kaya po para duman sa mga parauma na interesado sa programang ini, magbisita lang po kamo sa opisina kang City Agriculture Office sa City Hall. As in duman, maaraman nindo kung ano ang mga detalye tungkol di sa Sarig Naga. Yan. And siguro mga tunga antes po magtapos sa tuyong programa, mention na ron ko lang partner although po mas matutukarta po niyo sa otro Sabado, ini pong ordinansa numerado 2013 53 2013-053 na pinagpadrinuhan po ni Attorney Miles Rakid Arroyo. Ini mga tugang si pagmukna kang inapod po niya tong Naga River Rehabilitation and Development Fund. Pasadaan ta lang partner, ang sinasabi po kaning ordinansa mga tugang, dapat po gabos ang kikitaon itong net income kan syudad sa pagsagibo po kampanya Francia festivities ang dapat po kayan mga tugang itong tada na kwarta ilaog sa sarong trust fund para i-finance ang Naga City River Revitalization Project. Yan. Pangadwa mga tugang, sinasayaman po sa ordinansa na dapat po at least 1% kan annual budget ng syudad dapat po ilaagman for Naga River Revitalization Project, and 10% po dakang man na savings sa tuloy pong annual budget on top of the 1% dapat po ilaag pa siya for Naga River Revitalization Fund. Yan. So gustong sabihin ko kanina mga tugang, ang saya po kaya kang ordinansa kung tunay mananggad niyang prioridad niya to ang pagpakaray kang Naga River, kaipuhan ngaya well-funded ang programa. Siguraduhon na igwang kwarta. Igwang kwarta. So, sa paagi po ang ordinansang ini yung mga tugang, pinagmamandahan po ang gobyerno lokal na dapat igwang perming nakatagama
for Naga River Revitalization project implementation. Apoy ra kay mga tugang, ang sinasabi po duman, pwede man gamiton ang kwarta pati ito po bagang sa tuyang Naga City Disaster Risk Reduction Management Fund, o itong calamity fund na dating inabot na calamity fund. Ang sinasabi po doon mga tuwang, dapat may porsentahe man nahali duman para po sa pagpakaray ka mga drainage, paglinig kan mga drainage, pagdugtong kan mga drainage, pasiring sa Naga River. Sana rin maiwasan Pero ang pagbaha. pagkonektar mga tuwang na dapat siyertuhon manggang syudad na sihali sa mga drainages, bako man maati. Si mga creek na nagkukonekta, na konektado pasiring sa Naga River, dapat po malinig ang tubig diyan. May caller, may nagapod sa tuya partner ang sa tuyang mga pag-iriba sa DWKM. May nagapod po na duman sa niya itong paraan tabay. Manungod po sa drainage system kang